Yes, bakit hindi? So, nabanggit ko, di ba, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, saan lang pwede mong tingnan sa babae? Ang pananaw ng karamihan sa ulama? Dito lang? Mukha at saka talampakan. Yan ang pwedeng tingnan kapag may gusto kang pakasalan na babae. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, yan lang ang pwede mong tingnan. Ibig sabihin, kung nakanikap, pwede mong ipatanggal ang kanyang nikap. Kung nakagwantis, pwede mong tingnan ang kanyang kamay kung nagpuputol ba yan ng kuko. Bako lang. Yes. Tapos yung talampakan, pwede mong makita. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inutos niya dun sa babae. Anong titingnan? Yes, yung sa likod ng paa. Diba? Yung bukong-bukong. Inutos ng propeta dun sa babae na tingnan ang bukong-bukong ng babae plus ano pa? Ano pang inutos niya? Ang kanyang hininga. So, importante rin pala, malaman natin ang hininga ng babae, mabango. Bagong gising. Yes. Nagtututbrush. Okay. Consider na siguro ito, gising na naman. Hindi, yun ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa hadith na kapag mayroon siyang gustong babae, nag-uutos siya na makilala yung babae sa pamagitan na titingnan yung kanyang likod ng paa. Yes, at maamoy ang kanyang bibig, ang kanyang hininga. So mahalaga ang hininga ng babae. Siyempre, 'di ba? So, 'yan yung ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam pag mayroon siyang babae na gusto. Siguro diyan nakikita kalinisan ng babae. Sa bumbu. Oo, sa paa. Kasi kung sabi nila, lalo na dito sa bumbu. Parang sa bahay ko, pag nakisa naman yung siya. Hindi, nakikita naman sa babae. Malinis yung mga kamay, kuko niya. At saka sa talampakan din. Yung malinis na yung buong dito. Alam nga naman dito yung linis na dito sa hirap. Hindi ko lang picture ng mga. Okay. So, tayo naman na lalaki, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Jabir, nakita mo na ba yung mukha ng babae? Sabi niya, undur ila mayad'uka ila nikayha. Tingnan mo yung babae na magtutulak sa'yo na pakasalan siya. So, kailangan mo makita tahir. Kailangan mo makita yung mukha niya. Hindi porket nakanikab na. Kasi ang babae, pag nakanikab yan, siyempre magandang tingnan. Yes. Sa mata pa lang, lahat ng nakanikab, maganda tingnan yan. Pero siyempre, mahirap naman hatulan. Dahil lang sa mata. Makukuha ka na sa mata. Yes, makukuha ka na sa mata. Kaya pwedeng, ngayon, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, pwede ba nating tingnan ang babae ng patago? Patago, ibig sabihin niya, nakaw tingin. So, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, sabi nila pwede. May nagsabi sa mga ulama na pwede nating tingnan ang babae ng patago. Basta, may kondisyon yun. Ang kondisyon ng mga ulama, kailangan gusto mo siyang pakasalan, pwede kang magtago tayo. Akyat ka sa puno. Huwag lang sa CR. Iba yung gusto mo pag sa CR. Akyat. Naninilip ka na. So, titingnan mo siya, halimbawa, may bahay nila, di ba? May bakod, halimbawa. So, siyempre, akit ka sa puno para makita siya kung ano talaga totoong itsura niya. Kasi ibang building. O sa mga ibang building, wala problema. Or, pwede kang gumamit ng telescope. Pero yung telescope, siguraduhin mo yung telescope kasi malinaw. Baka malulun sa kwarto. Tapos naliligo, yun ang bawal. So, yes, bawal yun. Kasi makikita natin yung aurat yan pwede sa atin. Titingnan natin yun. Pinahintulutan ng ating mga ulama. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, hindi pinahintulutan yun. Kailangan may kasama siyang at least maharam or may kasama siya. Kahit hindi niya maharam. Ang kasama niya, kaibigan niyang babae, pinsan niya, basta mayroon siyang kasama na either mahram or kasamang babae, doon mo titingnan ang kanyang mukha. Kasi pag wala siya maharap. Walang problema, babae, kahit sinong babae na kasama niya. Hindi pwedeng dalawa lang kayo. So, pag dalawa lang kayo, na pangatlo nyo, alam mo na. Oo. Okay, so ganyan ang paraan ng pag-aasawa. Kapag gusto natin mag-asawa ng babae, siyempre unang-una, kailangan muna natin makita. Hindi pwedeng kasal agad na hindi mo pa siya nakikita.